Good day po sa lahat. Sa mga nagtatanong kung paano daw pakainin yung mga anemone, pakita ko sa inyo. Simple lang po ang pinapakain ko sa mga anemone ko. Sa fish pond ko, nag-alaga ako ng mga wild guppies. And then, pumipili lang ako ng medyo malalaki na. Yun yung pinapakain ko sa kanila. Ang pagpapakain, ididikit lang yung mismong buntot ng live na wild guppy tulad yan. Dahil sa sobrang sticky ng carpet anemone, once na napadikit na yung buntot, hindi na makakalpas yung isda. Dito, meron din tayong anemone. Lagyan din natin. Lagyan pa natin ang isa pa. Ang carpet anemone, once na sticky pa din yung kanilang mga tentacles, ibig sabihin healthy siya. Yan ang good sign na hindi stress ang anemone. And also, kung mapapansin nyo, meron siyang algae sa palibot. Ayan, meron siya algae. That's normal kasi mas gusto ng mga anemone yung may nitrate. Kapag sobrang linis ng tubig, walang nitrate, namamayat ang anemone. Ito pa, lagyan din natin. Yung mga anemone na yun, matagal ko na alaga, taon na. Nag-start yan sa maliliit na parang kapag bumuka, parang ano lang, bibig ng baso, parang ganun lang. Pero ngayon, ang lalapad na. Parang pagka yung pinaka-bloom niya, yung pinaka-buka is parang malaki pa sa plato. Mas malapad pa sa plato. Noon, nag-start lang ako mag-alaga niyan. Nung maliliit pa, kasya lang sila sa tank. Ngayon, habang lumalaki sila, habang lagi pinapakain, mas mabilis na lumalaki. Kahit pakainin mo yan ng once a week, hindi mamamatay ang anemone. Pero kapag araw-araw mo pakakainin, mabilis lalaki ang anemone. Gaya nga nung sabi ko sa inyo, nag-start lang ako sa isang tank. 3 maliliit na anemone yon. And then, napansin ko, ba't lumalaki na masyado, nagiging crowded na. So, nag-set up ako ng ref tub, na malaking ref tub actually. Sa ganitong hobby, talagang kapag malaki or sabi nga, the bigger the better. Mas makaka-survive lahat ng livestock kapag malaki ang tank. Ito bukod sa isang ref tub na malaki, meron pang nakakonect na 1, 2, 3, 4, 5 na aquarium. And also, yung beneficial bacteria, buhay na dyan.
May nagtanong nga sa akin kung paano daw ako mag-change water, laki-laki ng tank ko. To be honest, napakadala ko mag-change water, inaabot ng buwan. And kung mag-change water man ako, 10% lang. Ito naman yung alaga ko na may bago akong maliit eh. Isa ring carpet, anemone. Pakainin natin. And then dito sa taas, ito yung pinakamalaki na carpet na anemone ko. Yan yung kapag bumuka siya, dati halos sakupin niya yung kalahati ng tank na yan. Ganun siya kalaki. Parang isang palanggana. Ganun kalaki yan. Buti nga, nagsettle siya sa isang side. Ayan. And also, yung nakikita nyo pala na black na may dot na isda. Hindi yan black percola or black na clownfish. Yan po ay domino fish, domino damsel na nag-host din sila ng anemone. Marami nagkakamali dyan, ang tawag nila ay black percola or black na nemo. Damsel po yan, domino. And this one, meron din tayo dito isang klase ng carpet anemone. Yung hindi siya, wala siyang mga mahabang tentacles. As in, para lang siyang plain na carpet. Ito naman yung isang klase ng anemone na hindi siya sticky. Ayun, nakalpas yung isda. Kasi hindi siya sticky. So, dapat kapag papakainin natin yan is patay na yung isda. Pwede na makalangoy. Before, iisa lang yan. Sa tagal ng panahon, nag-divide siya sa dalawa. Ayan yung isang part. Pakita ko sa inyo isa. Sa likod nitong LT anemone, pakainin natin. Ayan yung isa. Yung kalahati niya. Oh, nakalpas. Nakalpas yung pakain. Nakuha na ng LT anemone. Yung LT na anemone na yan, nakuha ko yan, maliit pa. Ngayon, medyo malaki na rin. Halos mas malaki na siya sa baso. Ito yung kalahati ng isa. Inyo dati, isang buo lang yan. And then, nagulat na lang ako, nahati siya sa dalawa, nag-divide. Madali lang mag-alaga ng anemone. Basta ang sikreto is yung water quality. Tulad ng laging advice ko, the bigger, the better. So kapag kasi malaki ang tank or malaki ang tubig, kung mag-fluctuate man ang water parameters, hindi ganun kabilis at nakakabalik ka sa normal. That's all for now. Sana nag-enjoy kayo. Good day po.